Welcome back mga idol. Ang pelikulang The Ledge na pinalabas noong 2011, panoorin natin yan mga idol. So ito nga po ay kwento ng asawa ng pastor na kinalantari ng isang anti-Kristo o ateista sa madaling salita. Magsisimula tayo sa detective na si Hollis na nasa isang fertility clinic para i-donate ang kanyang similya. Ngunit sa sandaling iyon ay ipinaalam sa kanya ng doktor na siya ay baog, at siya ay naging baog sa buong panahon ng kanyang buhay may asawa. Ang detective ay ganap na apektado ng balita dahil mayroon siyang 2 anak. Lumipas ang ilang oras si Hollis ay nasa kanyang opisina, at siya ay nagambala ng isang katrabaho na nagpaalam sa kanya na ang isang lalaki na nagngangalang Gavin ay malapit ng tumalon mula sa tuktok ng gusali. Pumunta si Hollis sa itaas na palapag para kausapin siya at sinubukang pakalmahin si Gavin at nagtanong sa kanya ng ilang karaniwang tanong. Sinabi ni Gavin na wala siyang pagpipilian kundi manatili sa gilid hanggang tanghali at pagkatapos ay tatalon kung hindi ay may mamamatay na tao. At walang paraan para baguhin ng opisyal na si Hollis ang isip ni Gavin, at may mahigit 1 oras na lang na natitira, nang tanungin siya ni Hollis kung ano ang nangyari, binalikon ni Gavin ang nakaraan. Isang mag-asawa ang lumipat sa gusali ni Gavin na si Shaana at ang kanyang asawang si Joe. Nakita niyang paalis ang babae, sabay pa silang sumakay ng bus at ngumiti sa isa't isa. Si Gavin ay nagtatrabaho bilang manager ng hotel, nagulat siya nang makitang nag-apply ng trabaho si Shaana sa iisang lugar. Pagkatapos ng interview tinanggap niya si Shaana para makaumpisa na agad sa trabaho. Pagka-uwi sa bahay, sinabi niya sa kanyang bading na kaibigan na si Chris ang tungkol sa bagong staff. Nagkataon na magkapit-bahay sina Shaana at Gavin, at ngayon ay magkatrabaho na rin sila. Tila medyo curious si Chris, ngunit binaliwala ni Gavin ang anumang ideya ng kanyang kaibigan na nasa kanyang utak dahil si Shaana ay isang babaeng may asawa. Maya-maya kumatok si Shaana at ang asawa niyang si Joe sa pinto ni Gavin para magpakilala, pagkatapos ay niyaya ni Joe sina Gavin at Chris na maghapunan at tinanggap nilang dalawa ang imbitasyon ng may kasiyahan. Kinagabihan, pumunta sila sa apartment ng mag-asawa. Nang inutusan ni Joe si Shaana na kumuha ng alak, sumunod si Gavin sa kusina para tulungan siya at nag-usap sila sandali. Napagkamalan ni Joe na si Gavin at Chris ay magjowang bakla. At nananalangin para sa kanila sa hapag na tinatawag silang kasuklam-suklam, na-offend si Gavin at biglang umalis sa bahay nila. Kinabukasan sa hotel, humingi ng paumanhin si Shaana kay Gavin sa nangyari noong nakaraang gabi. Inimbitahan siya ni Gavin na mag-lunch para kumalma ang kapaligiran ng konti. Sinabi sa kanya ni Shaana na mali si Gavin tungkol sa kanyang asawa, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kakilakilabot na childhood niya, at kung paano iniligtas ng kanyang asawang si Joe ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya, sa kanyang pagkalulong sa droga. Maya-maya, inalok siya ni Gavin ng inumin, sa kabila ng kanyang mahinhin na pag-uugali nagulat siya nang makitang binuksan ni Shaana ang bote gamit ang kanyang mga ngipin. Pinag-uusapan nila ang kaibigan ni Gavin na si Chris at nalaman ni Shaana kung paano kinuha ni Gavin si Chris. Nang mawalan ng trabaho si Chris dahil sa pagkakatuklas ng HIV positive, si Gavin na ang tumulong kay Chris sa tirahan. Kasunod nun ay bumalik sa kasalukuyan ng eksena, si Gavin ay nagkwento ng lahat ng ito kay Hollis. Doon mismo, ang opisyal ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawang si Angela, ngunit hindi sinasagot ni Hollis ang kanyang tawag. Sa sandaling iyon ay makikita ang mga flashback ng umagang iyon, tuwang-tuwang tumakbo palabas ng bahay ang kanyang mga anak upang batiin siya, pagkatapos ay hinarap ni Hollis ang kanyang asawa at tinanong para malaman kung kaninong anak talaga sila. Galit na galit siya sa panlilinlang, pinaniniwalaan niyang anak niya sila lahat. Pagkatapos ng flashback ang kwento ay bumalik kay Gavin, at patuloy na nagkukwento sa lahat ng naranasan niya kay Shaana. Si Joe kinaumagahan ay humingi ng tawad sa pag-aakalang si Gavin ay bakla, ngunit sinabi niya sa kanya na kapag hindi niya binago ang kanyang ugali ay mapupunta siya sa impyerno. Sinabi ni Gavin sa kanya na dapat nilang pag-usapan ang tungkol sa mga bakla sa impyerno ngunit sa ibang pagkakataon dahil medyo late na siya sa trabaho. Bago naghiwalay ng landas, inanyayahan ni Joe si Gavin na sumama sa kanya sa Miyerkules ng gabi. Habang nakasakay sa bus, sinabi ni Gavin kay Shaana na may asawa na siya, ngunit iniwan siya nito. Sinimulan niyang ligawan si Shaana hanggang sa ipaalala sa kanya ng babae na siya ay may asawa. Pagdating ng Miyerkules ng gabi, si Joe ay nangaral kay Gavin tungkol sa kanyang relihiyon. Bilang isang ateista si Gavin ay naninindigan na ito ay katawa-tawa na maniwala na ang mga taong naniniwala lamang ang maliligtas. Nanindigan si Joe na ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay napakahalaga. Ang sitwasyon ay mabilis na lumaki at naging isang sigawan, inawat sila ni Shaana at hiniling kay Gavin na umalis na lang. Pagkatapos ay sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang asawa ngunit sinabihan siya nitong umalis.
Kinabukasan sinabi ni Shaana kay Gavin ang nakaraan niya bilang lolong sa bawal na gamot at bayaran, tapos may nakilala siyang bugaw. Isang araw, pinaponte siya ng kanyang bugaw sa isang lalaki sa simbahan, at doon siya binugbog. Pagkatapos ng pambubugbog halos hindi na makalakad si Shaana. Natagpuan siya ni Joe kinaumagahan at dinala siya sa ospital, kaya't pakiramdam niya ay utang niya ang kanyang buhay kay Joe. Hiniling ni Shaana kay Gavin na lumayo at malungkot siyang pumayag. Makalipas ang 3 linggo, nakita ni Shaana si Gavin na inaaliw ang isang staff na umiiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, at nagulat siya nang makitang ganoon na lamang ang pag-aalaga ni Gavin sa iba. Isang gabi habang naninigarilyo si Gavin sa labas ay sinamahan siya ni Shaana, niyaya niya itong tumingin sa mga bituin at hinalikan siya, ngunit pinigilan siya nito at umalis. Napansin ni Joe ang mga kilos ni Shaana ng mga huling araw kaya siya ay nagdududa. Kinabukasan, pumunta si Shaana sa opisina ni Gavin at hinalikan siya, ngunit may kumatok sa pinto, kaya sinabi ni Gavin kay Shaana na maglalaan siya ng oras para magkita sila. Pumunta si Shaana sa kwarto ng hotel at nag-email si Gavin sa kanya ng mga detalye. Maya-maya habang naliligo si Shaana ay kinakalikot ng asawa niya ang kanyang phone at nagbabasa ng email, buti na lang may ginamit na email ng mga empleyado si Gavin kaya hindi alam ni Joe na si Gavin ang kalaguyo ng asawa niya. Sinabi ni Shaana kay Joe na kailangan niyang mag-cover ng shift ng isang tao sa hotel ng gabing iyon, kaya kailangan niyang umalis. Pagkatapos ay tumungo siya sa silid ng hotel kung saan siya hinihintay ni Gavin, lingid sa kaalaman ni Shaana, sinundan siya ni Joe doon. Nagtalpakan sina Shaana at Gavin. At nang aalis na si Shaana, nakita ni Joe na hinahalikan niya ang isang lalaki habang paalis, ngunit hindi niya masabi kung sino ito. Kinabukasan ay hiniling ni Gavin kay Shaana na iwan ang kanyang asawa, sabi ni Shaana nakaramdam siya ng takot at awa para kay Joe, ngunit dumidistansya na rin siya sa kanya dahil naiisip niya lang si Gavin na ganoon din ang nararamdaman. Nang gabing iyon ay kailangang umalis ni Joe para sa gawaing pangsimba, pagkaalis niya ay pumunta si Shaana sa apartment ni Gavin, ang hindi niya alam si Joe ay nagtatago lang upang malaman kung ano ang ginagawa ng asawa niya. Muling nagtalpakan ang dalawa. Sarap! Habang si Joe ay wasak na wasak ang puso at nakikinig sa mga ungol ng asawa niya mula sa likod ng pinto. Pagkatapos nila inamin ni Gavin na may anak siyang babae na namatay 2 taon na ang nakalipas dahil sa aksidente sa sasakyan, lagi niyang sinisisi ang sarili niya dahil siya ang nagmamaneho ng mabangges sila ng truck. Hindi siya mapatawad ng kanyang asawa sa pagkamatay ng maliit na batang babae na humantong sa kanilang paghihiwalay. Balik sa kasalukuyan, inamin ni Hollis na niloko din siya ng kanyang asawa at natuklasan kamakailan na ang mga anak na inakala niyang sa kanya ay hindi sila biologically, dahil siya ay baog. Ipinaliwanag ni Hollis na siya at ang kanyang asawa ay nahirapang magkaanak at sumailalim sa fertility test ng maraming beses, ngunit hindi na niya sinuri ang mga resulta dahil sinabi ng kanyang asawa na maayos ang lahat. Pagkaraan ng ilang buwan, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Napaiyak si Hollis habang sinasabi niya ang lahat ng ito kay Gavin at nagmakaawa sa kanya na pumasok na sa gusali. Ngunit sinabi ni Gavin sa kanya gusto niya pero hindi niya magagawa. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isa pang opisyal, may balita tungkol kay Joe at Shaana, pareho silang nawawala. Ipinagpatuloy ni Gavin ang kanyang kwento, plano nila ni Shaana na sabihin kay Joe ang totoo tungkol sa kanilang relasyon, ngunit nais ni Shaana na magtapat muna sa kanyang pastor. Isang araw nakita ni Joe si Gavin at Shaana na naghahalikan, nagbook siya ng isang hotel room sa lugar kung saan siya nagtatrabaho, at pagdating ni Shaana sa kwarto ay nagulat siya nang makita niya ang asawa niya. Kinabukasan, inimbitahan ni Joe si Gavin sa kanyang apartment at isiniwalat ang kanyang nakaraan. Si Joe ay dati ng kasal at may 2 anak, nakipaglaban siya sa pag-abuso sa droga at kasalanan, nawalan siya ng trabaho nang iwan siya ng kanyang asawa at mga anak. Pumasok siya sa isang simbahan na tagpuan ng Diyos at muling isinilang. Nakadama ng kaligtasan at naniniwalang ipinadala ng Diyos si Shaana para alagaan siya, naisip ni Joe na wagas ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Hanggang sa gabing narinig niya ang ungol ni Shaana sa bahay ni Gavin. Napagtanto ni Joe na may hawak na baril na hindi siya dapat mamatay. Pagkatapos, itinutok niya ang baril kay Gavin at sinabihan siyang magbasa ng isang talata sa Biblia na humihiling ng kamatayan ng mga mangangalon niya. Ngunit tumugon si Gavin sa isang kwento mula sa Bagong Tipan kung saan iniligtas ni Jesus ang isang mangangalon niya. Hinamon lamang ang mga walang kasalanan ang unang bumato. Pagkatapos siyang pakawalan ni Joe ay sinubukan ni Gavin na tawagan si Shaana ngunit sinagot ni Joe ang telepono, sinabi niya na pabor siya sa walang awang hustisya na mababasa sa lumang tipan. Ngunit sinabi niya sa kanya na pareho silang hindi kailangang mamatay, isa lang sa kanila ay sapat na para mamatay.
Binanta niya si Gavin na si Shaana ay may nakatutok na baril sa ulo, at babarilan niya ito sa tanghali, maliban kung tumalon si Gavin sa isang gusali. Sinabi ng detective na si Hollis kay Gavin na kung sinabi niya sa kanya ang totoo, mas maaga nilang mahanap si Joe, ngunit sinusubukan pa rin niyang kumbansihin siyang huwag gawin ito. Sa isang sulyap ay napansin ni Hollis si Joe na nasa tapat mismo ng gusali, pinapanood nina Joe at Shaana ang lahat mula sa kabilang kalye habang si Gavin ay nasa ibabaw ng kabilang gusali, at may ilang minuto na lang. Nakiusap si Hollis na huwag tumalon. Hiniling ni Gavin kay Detective Hollis na sabihin kay Shaana na mahal niya siya, at tiningnan ang larawan ng kanyang anak sa huling pagkakataon at iniisip na hindi niya gusto ang parehong kapalaran para kay Shaana. Hinalikan ni Gavin ang larawan habang tumutunog na ang kampana ng tanghali, at kasunod nun ay tumalon siya. Hindi makapaniwala ang karamihan sa ibaba nang makita nila si Gavin na nahulog sa gitna ng kalye. Ilang sandali pa, nahanap ng mga pulis sina Joe at Shaana sa isang silid ng hotel, at inaresto si Joe. Sa istasyon, sinabi ni Hollis kay Shaana na mahal siya ni Gavin, pinasalamatan niya ito bago tumalon. Nakita ni Shaana ang kanyang asawa na nagdadasal sa kanyang selda, ngunit agad din siyang umalis. Sa pagtatapos ng araw, umiiyak si Detective Hollis na nakaupo sa kanyang sasakyan habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya sa loob ng kanyang bahay. Naalala niya ang mga salita ni Gavin na tanggapin sila para iligtas ang pamilya sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga bata. Binati siya ng kanyang mga anak pagpasok niya at sabay silang naghapunan. Maliwanag na handang patawarin ni Hollis ang kanyang asawa, at sinabi sa bata na siya ang kanilang ama. At diyan na nagtatapos ang video mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.